Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 11 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang matinding laban, hinarap ni Akira ang malaking itim na pusa, ang makapangyarihang halimaw na tinalo niya. Nagsalita ang pusa sa mababa at malalim na tinig, sinasabing hinihintay na raw siya ng hari ng mga demonyo. Gayunman, aminado rin itong hindi nito alam ang dahilan kung bakit siya pinapatawag. Ipinaliwanag nito na ang lahat ng halimaw sa mundo ay nilikha mismo ng hari ng mga demonyo, sila ang kanyang mga mata, tainga, kamay, at paa. Lahat ng kanilang naririnig at nakikita ay direktang naipapasa sa isipan ng hari. Nabigla si Akira sa revelasyong ito dahil ang alam niya ay nilikha ng isang Diyos ang mga halimaw, ayon sa turo ni Komandante Saran. Naisip niya na marahil ay nabago na ang kwento sa paglipas ng panahon at naging alamat na lamang sa mga tao. Habang nagpapatuloy ang usapan, sinabi ng itim na pusa kay Akira na patayin na lamang siya. Anya, natupad na niya ang kanyang layunin at dahil natuklasan na ang kanyang natatanging kakayahan na metamorphosis, wala na siyang silbi sa pakikipaglaban. Nabigla si Akira sa hiling nito at, sa halip na patayin, ay hinaplos at niyakap niya ang malambot na balahibo ng higanteng pusa. Hindi nagtagal, sumali rin si Amelia at sabay silang naglaro sa balahibo nito. Naasiwa ang pusa at sinabing hindi siya makagalaw dahil sa gravity magic ni Amelia at hiniling muli na tapusin na nila ang kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Akira. Sa halip, sinabi niyang hindi niya kayang patayin ang isang nilalang na gaya nito at inalok niya itong sumama sa kanila. Nagulat ang itim na pusa sa alok na yon. Binalaan niya si Akira na kung sasama siya, lahat ng kanilang gagawin ay malalaman ng hari ng mga demonyo. Ngunit mumiti lamang si Akira at sinabing, kahit ganoon, magkakaroon ka ng lugar na mapaglalagyan. At bukod doon, makakagalaw ka ng malaya at mahahaplos pa namin ang balahibo mo araw-araw. Nabigla ang pusa sa kabaitan ni Akira at, bagaman nagdadalawang isip, ay pumayag na rin sa wakas. Gayunman, nang tangkain nilang umalis sa silid ng boss, natuklasan nilang walang daanan palabas. Ipinaliwanag ng pusa na dahil siya ang boss ng labyrinth, hindi sila makakaalis hanggat buhay pa siya. Ang maze mismo ay may sariling kalooban, isang kagustuhang ipinataw ng hari ng mga demonyo upang matiyak na walang halimaw ang makatatakas sa kanilang itinalagang papel. Kung hindi nila siya papatayin, mamamatay silang tatlo sa gutom. Ngunit hindi pa rin sumuko si Akira. Doon ay nagmungkahi si Amelia ng ibang solusyon, ang bigyan ng pangalan ang itim na pusa. Ipinaliwanag niya na sa paggawa nito, mabubuo ang isang makapangyarihang kontrata, isang sumpa ng kaluluwa na nagbubuklod sa tao at halimaw. Ayon sa kanya, ito ang sinaunang mahika na ginamit ng unang bayani upang makipag-ugnayan sa mga halimaw. Sa kontratang ito, magbabahagi sila ng isang espiritual na ugnayan na nagbibigay daan sa kanila upang mag-usap sa pamamagitan ng isip, maramdaman ang kinaroroonan ng isa't isa, at magbahagi ng kapalaran. Kapag namatay ang isa, mamamatay din ang isa. Namangha ang itim na pusa sa ideyang iyon, ngunit tila naakit din siya sa tapang ni Amelia. Pinaniwalaan ni Akira ang sinabi ni Amelia at nagpasya siyang subukan ito. Binalaan siya ng pusa na hindi maaaring bawiin ang kontrata maliban kung parehong papayag ang dalawang panig at mananatili ito hanggang kamatayan. Sa kabila ng panganib, lumapit si Akira at ipinakilala ang sarili, "Ako si Oda Akira. Ako ang magiging bagong amo mo. Bibigyan kita ng pangalan." Pagkatapos ay numiti siya at sinabi, "Mula ngayon, ang pangalan mo ay Night dahil sa iyong balahibong kasing itim at kasing ganda ng kalangitan sa gabi." Napangiti ang pusa at tumango. "Isang magandang pangalan," sagot niya. "Mula sa sandaling ito, ako si Night. Ipinapangako ko ang aking katapatan sa iyo, aking Panginoon." Sa sandaling iyon, nagmingming ang kanilang mga kamay at lumitaw ang magkaparehong marka, simbolo ng kanilang bagong ugnayan. Napahanga si Amelia sa mga crest na lumitaw at sinabi niyang maganda ang disenyo nito. Sa pamamagitan ng bagong telepatikong koneksyon, narinig ni Akira ang tinig ni Night sa kanyang isip na nagsabing matagumpay ang kanilang kontrata.
Sinubukan ni Akira ang koneksyon at tinanong kung konektado pa rin ba siya sa hari ng mga demonyo. Kumpirmado ni Knight na, ngunit pabirong idinagdag na si Akira na raw ang kanyang ikalawang amo. Nabahala si Akira sa posibleng galit ng hari ng mga demonyo, ngunit tamad na sinagot ni Knight, huwag mo nang alalahanin ang maliliit na bagay, bago ito humikab na parang alagang pusa. Biglang itinuro ni Amelia ang isang kislap ng liwanag sa dulo ng silid, isang nagliliwanag na portal na unti-unting bumubukas. Ngumisi si Knight at sinabing gaya ng inasahan ko. Sa wakas, nagbukas na ang daan. Sa pagtatapos ng ritual, napagtanto ni Akira at Amelia na hindi lamang nila naligtas ang kanilang sarili, kundi nakabuo rin sila ng isang bagong ugnayan na sumasalungat sa mismong kalooban ng hari ng mga demonyo at ng labyrinth. Habang lumalakad sila papasok sa portal kasama si Knight, nakaramdam si Akira ng kakaibang halong kaba at pag-asa. Maaaring hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang panig, ngunit sa piling nina Amelia at Knight, sigurado siyang hindi na niya haharapin mag-isa ang mga panganib ng mundong ito. At dito nagtatapos ang Kabanata 11 ng Ele status as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng chapter 12? Mag-comment sa baba at maraming salamat.